Hi guys, ito nga pala si Mary Jane. Ito may hawak po tayong brochure. Di bali po ito yung pupuntahan po namin na pinasyalan po namin dito sa Sri Lanka. Ayan po, di po ako nakakita sa taas at di ko po nakating yung mga drawing na yun dahil po nanginginig po yung tuhod ko sa sobrang taas. Kaya itutur ko po kayo bawat isa at ipapakita ko po sa inyo yung mga napuntahan ko po. Ito po yung tawag sa lugar nito, Sigiriya. At tara po, sisimulan natin. Yun nga guys, hindi ko pa napakita sa inyo yung unang nilakaran namin. Ito, papasok na kami at naglalakad po kami na papunta po dun sa pinaka malaking stone na Sigiriya. Di bali po, naglalakad po kami. Yung mga nakikita nyo po na inaapakan namin ay gawa po siya sa clay. Di bali po yung stone na po yun ay yun po yung palasyo ng kaharian, ng hari. Yan ang kanyang kaharian. So, ayan, naglalakad kami at yung bawat lugar po dito ay binibigyan po ng explanation o ng ating tour guide kung ano po yung mga nangyari sa mga lugar na po yan. Kaya ayun po, patuloy po kami naglalakad, so medyo pagod na po, tapos sobrang hangin, sobrang init. So ito yung asawa ko, ayan, papunta po kami sa isang form ng isang Blackstone. Di bali po, nung mga panahon po yan ay sinasabi po na wala po silang semento. So, lahat po ng nadadaanan ay gawa po sa clay po yan. At yung mga bato po yan ay natural na mga bato po yan. At talagang pinagtagpi-tagpi nila. So, napakatibay po ng bato na yan. Kaya nag-stop muna po kami guys kasi sabi ko sa asawa ko na pipicturean ko muna siya para may remember. So ayan, nag-aura-aura muna yan. Kaya pinicturean ko muna siya para naman may remembrance po kami. So kung makikita nyo guys, ang ganda po talaga nento. Siguro nung hindi pa siya nasisira, napakaganda nento. Kaya bago pa makarating yung mga kalaban nila dito ay napakahirap kasi sa simula pala ng dadaanan guys ay napakahaba na. So wala pa kami dun sa pinaka palasyo. So papunta pa lang kami. Ito pa lang po yung mga nadadaanan. So, sobrang haba po talaga niya, mapapagod po talaga kayo at mauuhaw po talaga kayo kakalakad. Tingnan niyo po yung lupa, di ba? Parang kulay pula siya, clay nga po siya. Ayun, tapos sabi ng asawa ko, bilisan mo, umakyat ka na doon sa hagdanan at ikaw naman yung pipicturean ko. Ayan, syempre, umaura din tayo. Ayan, pinapakita ko guys yung kapaligiran, yung mga nadaanan po namin. Tapos, nandyan din yung tour guide namin na siya yung nagpapaliwanag ng mga pinupuntahan po namin. So, ayun, pahinga at nagpipicture-picture muna po kami. Tapos, pagkatapos po niyan guys, maglalakad uli kami. Ayan, kinuha ko na yung aking phone kasi naiwan na kami. So, papunta na kami doon. Yung sa bato, yung nakikita nyo po na lawa dyan ay kung makikita nyo, dati napakalalim po daw ng lawa na yan. At napakaganda po. Siyempre, ilang taon nang nakakalipas. Di bali, ang lugar na po ito ay umabot na ng 1,600 years ago or 1,700 years ago. So, ayan. Patuloy po kami naglalakad. Kita nyo naman kung gaano kalayo yung nilalakaran namin. Wala pa kami sa pinaka-main na pupuntahan namin. Kumbaga, nasa kapaligiran po pa lang kami ng lugar na ito. So, yun, nagtakad kami at pumunta kami dito sa isang bato na to na pinapaliwanag nga po ng aming tour guide na yan ay na-form at nagiba at 1,600 years ago na po ang nakakalipas. Yan, may pasensya na kayo sa itsura ko. Sobrang pagod at haggard na tayo sa sobrang init, pawis, tapos sobrang hangin, naghalo-halo na po. So, ayan, pinapaliwanag niya po dyan lahat na napakatibay po ng bato na yan, na yung bato na yan ay pag ginamit mo po para sa mga kalaban, yung mga piraso ng bato ay napakatibay po, talaga pong makakapatay siya. Kaya yung pinapaliwanag niya na isa yan sa mga nadadaanan bago pumunta sa palasyo ng hari. So, yun nga guys, kita nyo naman yung buhok ko, diba? Bruha na tayo. But okay lang kasi
masaya. Kumbaga, try to experience na makapunta sa ibang lugar, na bakasyon ka at marami kang mga makikitang lugar na talaga namang may nakalipas na history na talaga namang tumatak sa kanila. Ayun guys, so ayan, nag-araw-araw muna tayo, mag-keme-keme muna tayo habang sila'y nagkukwentuhan. So ako naman ay ang kanilang taga-video, no? So dapat ako yung bibidyoan nila pero ako yung nagiging taga-video dito. Pero okay lang guys, nag-enjoy naman ako. At ayun nga, yung tour guide namin po yan ay lahat po ini-explain niya. Kada dadaanan po namin lugar ay pinapaliwanag niyo po kung ano yung mga nangyari sa lugar na yun. So ayun guys, after nyan, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagpapaliwanag tungkol sa bato na yan. Siyempre, alam mo naman na hindi natin maintindihan, so tinatanong ko na lang. Ayun, hindi po ng asawa ko. Sabi niya, ito ay gawa nga sa clay at napakatibay kahit walang semento. Ayun, kaya nakakamangha po yung lugar na to. At yung ibang bato po rito ay nag-form ng natural. Kaya napakaganda, napakalawak. Mini-maintain po ng gobyerno yung kagandahan nito. Kahit sabihin mo yung palasyo po nila ay nag-iba na nung yung palasyo ng hari pero nandun pa rin po yung nakatatak sa kanila yung istorya nito. So yun guys, naglakad-lakad nga po kami syempre at ako'y uhaw na rin. Sabi ko sa asawa ko na kung may mabibilhan ba na tubig dito. At sabi nga po nung nagtutur sa amin ay maya-maya ay maglalakad po siya para bilhan kami ng tubig. Kasi nga po kailangan po talaga na magdala ka rito ng tubig kasi sa sobrang lawak po ng inyong lalakaran, siguro kung sa isang araw hindi nyo matatapos kasi aakyat pa kayo sa pinakapalasyo ng hari. Tapos yung bato na yon, akala nyo simpleng bato lang, napakataas. At tsaka nakakapagod, na lula nga po ako nang umakyat ako dun. So ayan, nagkukwento na yung bayaw ko at tsaka yung asawa ko. At andito yung pamangkin ng asawa ko. So nagkukwentuhan nga sila kung gano'n sila namangha sa lugar na to. Kaya ako naman, video pa rin. Ayun. At yun nga, yung hawak ko na mapa, yun, binigay ko dun sa pamangkin ko. Sabi ko, ingatan niya para may remembrance ako. Kaso, nagkalukot-lukot na habang naglalakad kami sa sobrang pagod ko. Ayun guys, sa susunod po guys, papakita ko naman sa inyo yung ibang part ng Sigiriya. Pero ang tawag nila Sigiri. Pero ako ang tawag ko naman Sigiriya. So, napaka-famous po ng lugar na to. Ayan, makikita nyo, lahat yan ay gawa sa clay lang po. At talagang napakatibay po niya dahil pa may semento. So, ayan, blue hunters na tayo. Pero okay lang. Kasi naman nag-enjoy naman tayo. So, yan, may mga notice din po sila na huwag apakan or yung iba huwag dalawin. Siyempre, pinipreserve po nila yung kagandahan ng lugar na to. Ayun na nga guys, so inaantay po namin yung tour guide namin at may tindahan po dito ng maliit na tindahan at pinabili po namin siya ng tubig. Kaya ayan, habang inaantay namin, nagkukwentuhan po kami at nagpapahinga kasi sobrang na-exercise po yung tuhod ko talaga. Hindi ko naramdaman yung sakit kasi nga di bali po hindi pa magaling yung tuhod ko. Pero okay lang po, exercise siya. So ayun na nga, dumating na ang aming tour guide at bumili niya siya ng tubig at nagpahinga kami at ako'y uhaw na rin. So sabi ko sa asawa ko na maya-maya na lang kami umalis, tumambay muna kami dito magpahinga dahil mahaba-haba pa yung aming lalakarin. At ayun, umupo muna ako dyan at tumayo muna pala ako dyan. Then, nagpahinga po kami at yun, uminom po ng tubig. Kaya yun guys, sana hindi po kayo mainip dahil talaga pong napakalawak nito at dinadayo po talaga siya ng maraming iba't ibang turista na talaga namang mamamangha ka talaga na meron din dito sa pinakataas ng palasyo. So hindi ko alam kung gaano kataas siya. Yung di bali yung gawa siya sa hindi pintura, ginuhit nila yung iba't ibang
mga babae doon na yung sinaunang tao na sa palasyo. So, inukit po nila yun sa bato. Napakaganda po talaga. Hindi sila gumamit ng pintura. Natural lang na ginamit nila kung anong meron sila doon. Kung kunyari, meron po doon may mga bulaklak na mga kukulay. Yun ang ginamit nilang pampinta. Tapos yung clay nila, yun ang ginamit nilang pagpinta din. So, ayan guys, papunta na nga kami doon sa aming pupuntahan. At wala pa kaming sa pinakapalasyo. Naglakad-lakad pa lang kami. At iniisa-isa po niya yung lugar dito, kung ano yung tawag doon at ano pong nangyari sa mga lugar na yun. So, dito sa puno na ito na pinuntahan namin ay sinasabi niya guys na ditong puno na to ay dito nagpapahinga rin yung mga kawal. Guys, hanggang dito na lang muna po ulit at sa susunod na lang. Bye bye!